nandito kami sa bukid ni Asya. Ngayon, aakyat kami dyan sa taas. Tingnan mo. Ice cream! Talang naglalakad kami. Ninanam namin itong Yanek Dundurma ng Korkotele. So, pag-uusapan natin ngayon kung ano ang magiging buhay nyo kung kayo ay makapag-asawa ng mga Turko na nasa probinsya nakatira. Hindi po sa city. So, marami pong nakaka-experience or marami pong mga kababayan tayo na nakapag-asawa ng Turko at nasa probinsya po sila nakatira. Ano ang kanilang mga pamumuhay? Ano ang kanilang trabaho? At ano ang kanilang mga ginagawa? Ito po ang village ng So, yan. Korkotele. So, madilim na konti kasi alas 7 na po ng hapon dito bago kami lumabas. Yun, kasi bakasyon po ako ng 3 days. So, nag-leave ako. Kailangan ko magpahinga. Hindi naman ako nakapagpahinga kasi pagdating ko dito kagabi galing ng aking evening shift. Kinabukasan, maaga ako nagising 6:30 kasi naglinis ako kasi napuno ng alikabok yung aming bahay. So, isang taon lang nakatira doon sa bahay namin. Kaya, kailangan na yung pumuntaan, magpahinga dito, magbakasyon. So, ano magiging buhay mo dito sa probinsya? Usually, ang mga nakatira sa probinsya na mga kababayan natin Pilipino or mga foreigner is mga housewife. Kasi, kung sa mga city, sa mga touristic city, nagtatrabaho sila sa tourism or sa mga school or sa mga shops. So, sa probinsya, ikaw po ay usually housewife or meron kayong shop or tinatawag nilang dukan dito, nagbebenta kayo ng mga damit, kung anong negosyo ng asawa mo, or ikaw po ay usually nagpa part-time tutor sa mga bata ng English, or talagang sa bahay ka na nag-aalaga ng iyong mga anak. Kung ikaw po ay nature lover at ayaw mo makigulo sa buhay syudad, napakasarap ng buhay sa probinsya. Ako na-enjoy ko talaga ang buhay dito sa probinsya. Kasi tahimik, sa umaga marinig mo yung mga tuktulaok ng manok. So good morning guys. Ay, gigising ko lang. Pero narinig niyo yung mga ingay sa labas. Ay, dali. Yan ay mga tunog ng manok na nangingitlog. So, masarap yung feeling at napakaganda ng tanawin sa labas at maririnig mo rin yung mga tunog ng manok. Kasi naalala ko yung maliit ako sa probinsya, ako lumaki sa amin, sa Mindanao. So, kada umaga nang marinig mo, nangingitlog yung mga manok namin. Ituwang-tuwa kami kasi may itlog na naman kami. Sa probinsya, ang sarap-sarap, diba? Hindi yung mga grr ng mga sasakyan. So, tingnan nyo. Yan ang village namin. Napakatahimik dito. Masarap. 100% oxygen. Kaya lang, sa summer, ngayong summer, ay ningal-ningal ako. 40 degree dito ang init. Pag winter naman dito may snow. So, it's nice to be here sometimes in a year. So, tingnan niyo. Ganito ang nakikita mo sa araw-araw, puro green, lahat pa ng sariwang hangin ay napakasarap. Mataas masyado ito, kaya minsan pag kayo po ay sa probinsya nakatira, syempre, usually mga Kristana tayo, nagsusuot tayo ng mga shorts, ng mga sexing damit. Saan nyo po yan sa mga probinsya? Lalo na po kung ang pamilya ng asawa nyo ay mga konserbatibo, dahil talagang mag-aaway kayo ng iyong asawa or ma-offend yung pamilya ng iyong asawa. Or what? Where you wanna go? Antalya. Why? Here is so cool. Not good. You don't like the I like but there is the candy a lot. Can you go there? We can see our home. We didn't go. Kasi marami siya na tinik-tinik yung kanyang mga paa. Kaya reklamo siya. So dito, huwag nyo akong gayahin. Kasi tingnan nyo ako, naka-t-shirt. Tapos, ayan, naka-short. O, diba? So, yung pamilya kasi ng tatay ni Asa, hindi masyado conservative. So, they don't care
kung magsuot ako ng short or maigsi yung aking suot or kita yung mga cleavage kasi very modern sila. Hindi naman sila modern, hindi sila conservative, so it's okay. Pero kung kayo po ay yung village na titirahan nyo ay yung halos lahat ng mga tao ay conservative, nagtatakip sa ulo, nagsusuot ng tesetur, yung mga conservative type na damit ng pang-Muslim, huwag po kayo magsuot ng magsuot lang kayo ng modest, kahit short sleeve siya pero hindi po siya masikip or hindi po hapit sa katawan. So dito sa probinsyang ito na napakaganda, maliit lang itong village na ito pero mahigit sa hindi ko alam kung ilang ang population dito ba, kasi dati may nakita akong ilan ang population dito, hindi ko pasigurado kung umabot ito ng 500,000 or 200,000 ang population dito. Masarap ang buhay sa probinsya kasi sariwa yung pagkain, mura compared sa city. So ang mga prutas, yung mga prutas dyan sa mga gilid-gilid ng mga kapitbahay mo, pwede kang mag-harvest, pwede kang manguha kahit konti-konti, pakonti-konti, o diba? At least libre. So kung may bakurang ka or meron kang hacienda, so that's nice kasi mas mura din o libre din. Pero dito kasi yung sa probinsya, kasi ako sumusok talaga sa probinsya kasi namawala yung aking stress. Si Asia, nan mo, talakad lang siya, kasiksi pa, o ayan, tinik-tinik siya. Kasi sa buhay sa city masyadong magulo, maingay, doon puro ka stress kasi tatrabaho ka ng trabaho, kasi kailangan pa rin magbigay ng ano sa sarili mo, na kailangan mo mag-relax. Kasi alam mo, pagod na rin ako. Pagod na pagod sa edad ko na ito. So, dahil pang problema sa pamilya, sa Pilipinas. Dito, naho-homesick ako kasi mimiss ko yung nanay ko. Matanda na siya, 70 na. Gusto ko naman siyang pumunta dito. Ayaw niya naman kasi yung anak ng kapatid ko, inaalagaan niya. So, paglaki-laki na lang daw, pupunta siya dito. So, dyan, namin yung, yan ang bahay namin. Yan, yung doon po kami sa first floor nakatira. So maaga natutulog ang mga tao. Pero ito alas 7 na, may isikat pa ng araw dito. So nagdi-dinner na yung karamihan. Tapos naglalaro sila ng pupunta sa mga park kasama ang mga anak. At nagiinom ng tea hanggang antukin. So, kinabukasan, the same routine, maggawa ng breakfast, pagkain sa pamilya, kung may time na ilabas yung mga bata, pasyal-pasyal kasi summer ngayon. Pero usually, ang iba naman nasa sa bayan, pupunta sila ng beaches kasi nagsiswimming sila kasama ng mga bata. So, kung nandito ko pa rin sa probinsya, ayan, oras na ng harbisan ng mga prutas, mag-harvest kayo ng mga prutas, ng mga crops ninyo para po ibenta or para po for consumption sa the whole year. Ang iba naman is may mga negosyo na nagbebenta ng mga prutas, nagbebenta ng mga olive oil, nagbebenta ng mga wheat, or ang iba naman dito ay mga asawa nila ay mga may trade and industry, katulad ng mga garments, katulad ng mga factory ng mga carpet at mga iba pang mga produkto galing dito sa Turkey. So, pero usually talaga ang mga asawa ng mga Pilipino dito ay mga usta or yung mga waiter, mga chef cook, nagtatrabaho sa mga tourism industry, sa mga restaurants. Yun po talaga, alam mo na, gusto ko makapag-asawa ng mga ganyan, usta ng nagluluto or mga chef, kasi syempre pag dinala mo yun sa Pilipinas, magluto yan sila ng pagkaing Turko doon, ay naku, ang sarap po, diba, bongacious. So guys, tahimik ang buhay sa probinsya. Mas gusto ko ang buhay sa probinsya kasi ako, hindi naman ako masyado mahilig sa mga magulong buhay na karaming tao, kasi parang yun ang kinalakihan ko, na talagang maingay, magulo, busy street, maraming sasakyan. Parang siguro lang nagkakaedad na ako kasi medyo napapagod na ako sa ganitong pamumuhay na gusto ko lang ng tahimik. Ito dito, yun ang bahay namin sa baba, yan. Kaya pahabol pa pala. Dito sa probinsya,
ang pinaka magandang part dito, sabi nila, ay ang pagbibisita ng mga kapitbahay. Kasi usually sa probinsya, ang mga babae po ay housewife. So nasa bahayan sila, kaya busy-busy sa kanila ang pagbibisita sa kapitbahay. Magmarites, magluto ng pagkain, magdala ng mga gawain nila, katulad ng mga baslaman na tinapay, mga tomato sauce, mga salcha, at mga konserve, yung mga ginagawa nila, homemade na mga pagkain, mga sweets at mga sauce. So, mga cheese, mga milk, mga yogurt, yun. Uso po yan sa probinsya ang pagbibigayan. So, kung ikaw po ay gelin, ang tinatawag nila dito na kanilang daughter-in-law na foreigner, ay maraming magbibisita yan sa inyo. So, ang problema naman ng ibang mga Pilipino dito sa dami ng nagbibisita ay yung syempre araw-araw mo yung painumin ng kape, painumin mo ng mga juice, or pakainin ng kung anong meron ka. So, kailangan araw-araw din mayroon kang pine-prepare na pagkain sa kanila na minatamis kahit may dala silang mga pagkain sa iyo. Kasi naa-amaze sila sa maitsura ng mga foreigner. So, isa rin po sa probinsya ay usong-uso ang pag-aaral ng Quran course. So, kung ang in-laws nyo po or yung pamilya ng asawa mo is very religious, so ako din mas gusto ko yun, yung pupunta ka sa mga Quranic course, magbabasa kayo ng Quran, mag-aaral ka ng Arabic at mga religious things. So, kung ang asawa nyo po ay conservative, so meron silang mga asosasyon yan ng mga religious group. So, maganda rin yung mag-join kayo kahit na papano idahan-dahan yung i-adapt ang culture nila kasi kinakailangan po yun. Uso din po dito sa probinsya ang pagbibigayan kung meron kayong mga produkto. So kung kayo po ay gumagawa na meron kayong mga farms or mga farmer po kayo, nagbibigay-bigay po kayo sa mga kamag-anak ninyo, nagbibigay-bigay kayo sa mga kapitbahay. Kasi katulad dito sa amin is summer house ito. So kung winter, o konti lang mga tao dito nasa city lahat. So iilan lang ang nakatira dito during winter. So pag summer lang nakikita-kita mga kapitbahay at nagbibigayan kung anong meron silang produkto. So, kayan, i-accept nyo ang buhay sa probinsya kasi masarap ang buhay sa probinsya kasama kung lalo na kung kasama ang inyong pamilya, mga anak, ang mga in-laws. So bad news na lang doon sa mga hindi nila kasundo ang kanilang mga in-laws kasi medyo mahirap po yun na nakatira ka sa isang street, sa isang building or sa iisang bubong. Yun lang ang ma-advise ko sa inyo. Tanggapin nyo kung ano ang pamilya ng asawa ninyo. Mahirap man tanggapin sila kasi iba ang kanilang culture, pero para lang sa maging harmonious ang pagsasama ninyo, mga anak ninyo, kahit kasi nagdesisyon kang mag-asawa ng Turko, so you have to accept the fact that it's very hard to marry the other religion, other culture, and other nationality. Kaya see you next week for our next video. At ng mga nanood ng videong ito, huwag niyo pong kalimutan i-subscribe para updated po kayo sa susunod nating video. Okay? Thank you so much.